Kumusta ang komunikasyon sa inyong tahanan sa araw na ito? Marahil naisip mo na napakahirap makipag-usap sa iyong asawa. At ngayon, may mga anak na rin kayo. At dumadagdag sila sa hirap ng komunikasyon sa pamilya. Sa araw na ito, makakarinig tayo ng ilang mga personal at praktikal na mga halimbawa na magagamit natin upang maging prioridad ang komunikasyon sa ating pamilya. Walang duda na ito ay isang hamon sa atin, ngunit may mga mahalagang benepisyo na mapapakinabangan natin kapag nagawa nating makipag-usap sa ating mga anak. Ngayon, eto na ang ating guro, dala ang marami pang impormasyon tungkol sa komunikasyon sa pamilya. Samahan natin ang ating guro para sa aralin sa araw na ito na may bilang MTS 208. Unang bahagi na pinamagatang pagkakabagay. Ang ebidensya ng pagkakaisa. Mula sa Mini Bible College, atin ang pakinggan ng mga turo ni Pastor Dick Woodward sa Saling Tagalog. Naiyati sa atin ni Pastor John Hari. Maligayang pakikinig po sa isa na namang pag-aaral dito po sa ating programang Mini Bible College. Mga mahal naming tagapakinig, sa huling bahagi po ng ating huling presentasyon sa komunikasyon na siyang ating napag-usapan, nakatuon po tayo sa komunikasyon sa pamilya at tinalakay po natin ang lahat ng iba't ibang komunikasyon na makikita po sa pamilya, kagaya po ng aming sariling pamilya. Kung saan ay mayroong ama at ina, 3 anak na babae at 2 anak na lalaki. Sa aming pamilya, mayroon kaming halos 30 magkakaibang kombinasyon ng komunikasyon na dapat ay pangalagaan. Isang uri po ng komunikasyon na makikita sa bawat tahanan ay sa pagitan po ng magulang at lahat ng mga anak. Tinatawag po natin itong simbolo ng buhay pamilya at sinasabi po na ito ay nawawala ng tradisyon sa ngayon. Maraming mga tao ang nakakaramdam na ito ay naglalaho na mula po sa buhay pamilya sa kasalukuyan. May mga magulang din na hindi na nagtatangkang magkaroon ng komunikasyon bilang isang pamilya, kasama ang ina, ama at lahat po ng mga anak. Sa atin pong kasalukuyang kultura, hiwa-hiwalay na ang mga pamilya. Bawat isa ay papunta sa magkakaibang direksyon. Kaya naman hindi na ginagawa ang pag-uusap ng buong pamilya. Ang konseptong ang isang buong pamilya ay magkakasama at nagkakausap. Mga kaibigan, may nakilala po akong ilang mga tao na ayaw bumili ng telebisyon dahil naniniwala silang ito ang pinakamalaking sagabal sa pagkakaroon daw nila ng pag-uusap bilang isang pamilya. Nagkaroon din kami ng mga problema tungkol po sa isyung ito. Noong nakaraang mga dekada nang ang aming mga anak ay papalaki pa lamang, subalit nanatili ang aming determinasyon na magkaroon pa rin ng buong pamilyang pag-uusap. Nagpasya kaming ilaan ang 5:30 ng umaga para sa bagay na ito. Pinapatugtog ko ang aming radyo tuwing 5:30 ng umaga upang gisingin ang lahat. Magkakasabay kami sa hapag-kainan para sa almusal. Nagkakaroon kami ng 3 minutong devosyonal na pag-uusap. Pagkatapos naming mag-almusal, nagbabahagi ako ng isang espiritual na katotohanan at pagkatapos tinatanong namin ang aming mga anak kung ano ang ipapanalangin namin para sa kanila sa buong maghapon. Madalas ang kanilang kahilingan ay ganito: ipanalangin po ninyo ako dahil mayroon akong pagsusulit sa algebra o kaya sa anumang klase sa araw na ito. At iba pang malalaking mga alalahanin na kinakaharap nila. Kaya ibinabahagi nila ang mga kahilingang ito at pagkatapos mananalangin kami. Kinakailangang ipanalangin ng bawat isa sa amin ang kanyang katabi sa bandang kanan. Kailangan naming gawin ito kundi makakatulog sila kapag sinabi na naming manalangin na tayo. Kaya mananatili silang gising dahil kailangan nilang ipanalangin ang nasa kanang katabi nila. Kapag sinabi po ng kanilang katabi, mayroon akong pagsusulit sa araw na ito, ipapanalangin nila ito. Ang iba pang bahagi ng oras namin bilang isang pamilya ay sa gabi. Sa oras ng kainan na madalas ay tuwing 5:30 ng gabi,
Sa oras na ito, mula alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng gabi, walang sino mang aalis ng mesa kasama ako. Sinasabi nila sa akin na sakop din ako ng patakaran. Sinasabi nila sa akin na ang hapunan ay simula alas 5:30 hanggang alas 6:30. Pagkatapos ng oras na ito, mayroon kaming tinatawag na pulong sa palibot ng bilog na mesa. Tinatanong ng isa sa mga magulang ang mga anak ng tatlong katanungan. Ang unang tanong ay ganito: nagkaroon ka ba ng maganda o pangit na araw? Ang pangalawang tanong, ano ang pinakamaganda o ang pinakapangit na pangyayari sa iyo sa araw na ito? At ang pangatlong tanong ay mayroon ka bang gustong tanungin, ipakita o sabihin? Meron din kaming mga tuntunin sa aming pulong sa palibot na bilog na mesa. Isa po sa mga tuntuning ito ay kapag mayroon silang bagay na nais ipakita, dapat nila itong ilagay sa ilalim ng kanilang upuan bago magsimula ang hapunan. Hindi nila dapat paghintayin ang iba habang kinukuha ang bagay na gusto nilang ipakita. Kaya naman dapat ilagay na ito sa ilalim ng kanilang upuan. Hindi rin pwedeng magsalita kapag may sumasagot sa mga tanong. Oras nila upang sumagot kaya hindi sila dapat abalahin. Pagkatapos tanungin ng magulang ang lahat ng anak, isa sa mga anak ay magtatanong din ng parehong katanungan sa kanilang magulang at sasagutin din ito ng magulang. Mga giliw kong kaibigan, gaya po ng nabanggit ko noon, kamakailan lamang ay nagkaroon kami ng pampamilyang pagtitipon o reunion. At sa unang pagkakataon sa nakaraang 7 taon, nagkasama-sama kami bilang isang buong pamilya, kasama ang aming 5 anak at kanilang asawa at mga anak. At dahil hindi kami nagkita-kita sa loob ng nakaraang 7 taon, nagkaroon kami ng pulong sa palibot ng bilog na mesa. Sa bahay ng isa naming anak na babae at ang mga tanong ay nagkaroon ka ba ng mabuti o masamang 7 taon? Ano ang pinakamagandang nangyari sa nakaraang 7 taon? Ano ang pinakamasamang nangyari? Mayroon ka bang gustong tanungin, ipakita o sabihin tungkol sa nakalipas na 7 taon? Madaling araw na nang matapos ang aming pagpupulong. Ang dami naming napag-usapan. Mga mahal naming tagapakinig, namangha kami sa mga bagay na natutunan namin tungkol sa aming mga anak dahil sa mga pulong na iyon. Heto ang isang halimbawa. Isang araw ang aming bunsong anak na nagsisimula pa lamang sa pagpasok sa paaralan ay nagpakita ng larawan ng kanyang iginuhit sa paaralan. Tinanong ko siya, "Anak, sabihin mo sa amin ang tungkol sa iyong iginuhit na larawan." Ipinaliwanag niya sa amin na ang nasa larawan ay siya at ang kanyang ate ay nakaupo sa harap ng isang gusali sa tapat ng aming simbahan. At pinagmamasdan nila ang kanilang tatay na tumatakbo para bang isang pagbabalik tanaw, at naalala ko nga ang araw na iyon. Gustong-gusto kong tumakbo at sa araw na iyon, nais kong tumakbo ng ilang ikot sa gusali sa tapat ng aming simbahan at isama ko silang dalawa upang panuorin ako. Sinabi ko po sa kanila, bilangin ninyo kung ilang ikot ang magagawa ko. At sa bawat ikot sa gusali, sabay nilang isinisigaw, 1, 2, 3. Lumabas ang tagapamahala ng gusali at sinabihan silang tumahimik, kaya naman ipinapakita na lamang nila ang kanilang pagbilang gamit ang kanilang nakataas na mga daliri. At nangyari sa unang araw ng pasukan, sila ay pinagguhit ng larawan ng kanilang guro tungkol sa pinakamagandang bagay na nangyari sa kanilang buhay. At ito nga ang pangyayaring iginuhit ng aking bunsong anak. Para po sa kanya, ito ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanyang buhay. Sa palagay mo, nagsasabi ang larawang ito kung gaano kahalaga sa aking mga anak ang oras na ginugol ko para sa kanila. Kamangha-mangha ang aming mga natutunan mula po sa kanila dahil sa mga pulong na iyon. Iminumungkahi ko na magkaroon din kayo ng oras ng pag-uusap bilang isang pamilya. At bigyan ito ng prioridad sa inyong pamilya. Magkaroon kayo ng komunikasyon bilang isang buong pamilya. Sa palagay ko po, mabuti ang magagawa nito para sa isang pamilya. Ngayon, ginagawa rin ito ng aming mga anak sa kanilang mga pamilya. At muli namin ginawa ito ng ang buong pamilya ay nagkita-kita.
Sa palagay ko, marami kayong matututunan tungkol po sa inyong mga anak kapag ginawa ninyo ang bagay na kagaya po nito. Ngayon ay magpatuloy po tayo sa ating pagtalakay sa bigkis po ng pag-asawa. Nakita na po natin ang unang bigkis, ang komunikasyon sa ating nakaraang aralin. Para po sa pag-aaral sa araw na ito, nais kong magbigay tayo ng pansin o tuon sa pangalawang bigkis, ang pagkakabagay. Ang salitang pagkakabagay ay nagmula po sa salitang ugat na nangangahulugang magkasamang magdusa. Ang ideyang iminumungkahi nito ay bagay na muling binuhay ng isang mayakda na nagngangalang Scott Peck sa kanyang aklat na pinamagatang Ang Daang Madalang Tahaking. Sa palagay ko, ang isang dahilan kung bakit naging mabenta ang aklat na ito ay dahil po sa unang pangungusap nito. Ang aklat po ay simula sa mga salitang mahirap ang buhay. Nang binasa ko ang aklat na ito, napakahirap ng buhay ko. Dumaranas ako ng mga malalaking problema at hindi ko kailangan ng psikologo upang sabihin sa akin na mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay ko sa mga panahong iyon, kaya patuloy ko itong binasa at nakatulong sa akin ang aklat na ito. Ipinaliwanag ni Scott Peck sa unang pahina ng kanyang aklat na halos lahat ng kultura naiintindihan ng mga tao ang ekspresyon na mahirap ang buhay. May mga panahon na kung minsan naiisip natin na madali lamang ang buhay at walang kahirap-hirap mabuhay. At pagkatapos matutuklasan natin na sa bawat buhay may ilang mga pag-ulan o problema na dapat maranasan at nagagalit tayo tungkol dito dahil gusto nating malaman kung saan galing ang mga problemang ito. Iniisip po natin na hindi tayo dapat magkaroon ng mga pag-ulan o problema sa ating buhay. Hindi tayo dapat magkaroon ng mga problema. Iniisip po natin na ang paghihirap ay isang sigalot o kapahamakan na hindi dapat mangyari sa ating buhay. Ngunit kagaya po ng sinabi ni Scott Peck, nalalaman ng halos lahat ng tao sa mundo na mahirap ang buhay. Inaasahan nila na ang buhay ay magiging mahirap. Ang tinatawag na etimolohiya ng salitang pagkakabagay ay bumabalik po sa panahon ng ganito ang pangkaraniwang nararamdaman ng mga tao tungkol po sa buhay. Ang dalawang tao ay bagay para maging mag-asawa dahil nagpasya silang magdusang magkasama. Nais nilang magkasama sa pagdurusa. Ito po ay parang isang negatibong pagharap sa buhay. Ngunit, nasubukan mo na bang magpunta sa isang lumang sementeryo? At napansin mo ba kung ilan sa mga punto doon ay puntod ng mga bata? Sa ibang lugar po sa ngayon, wala pa ring sapat na mga gamot. At kung minsan, namamatay ang mga bata dahil sa karamdaman. Noong unang panahon, pangkaraniwan ang magkaroon po ng malaking pamilya. Isang dahilan kung bakit ang mga tao ay mayroong malalaking pamilya ay upang kung sakali mang ang ilan sa kanila ay mamatay sa pagkabata, mayroon pa ring ilan na mabubuhay at magpapatuloy sa pamilya. Pangkaraniwan po ang pagkakaroon ng malaking pamilya at kadalasan namamatay ang kalahating bilang ng mga anak dahil sa karamdaman. Paano mo makakayanan ang mamatayan ng 4 o 5 mga anak? Maraming pamilya ang nakakaranas po nito. Hindi mo kailangang bumalik sa nakaraan upang maintindihan at maranasan na mahirap nga talaga ang buhay. At hindi po maganda ang magdusang mag-isa. Isang magandang bagay ang may makasama sa panahon po ng pagdurusa. Ito po ang dahilan kung bakit sa ating nakaraang pag-aaral sinabi natin na lahat ng uri ng kombinasyon ng komunikasyon, ang pinakamahalaga ay ang komunikasyon sa pagitan ng mag-asawa. Kapag nawalan ka ng anak, magkasama ninyo itong mararanasan at pagdurusahan. Ngunit kapag nawalan ka ng asawa, mag-isa mo itong pagdurusahan. Kaya naman sa palagay ko, mas mahirap ang mamatayan ng asawa kaysa sa anak. At ang diborsyo ay mas mahirap kaysa mamatayan ng asawa. Dahil kapag ang isang tao ay namatayan ng asawa, ang pagtanggap sa sitwasyon ay agad na magsisimula at hindi mo dadanasin ang lahat ng kirot at alipusta na dulot po ng diborsyo.
Ngunit mahirap ang buhay at ang etimolohiya ng salitang pagkakabagay ay nangangahulugang dalawang tao na nagpasyang magkasamang magdurusa sa lahat ng hirap sa buhay. Ngayon, lagi namang mayroong pangkaraniwang gamit at literal na kahulugan ang alinmang salita. Ang pangkaraniwang gamit at pakahulugan po ng salitang pagkakabagay ay nagsasabi po ng ganito: dalawang tao na bagay sa isa't isa. Mayroon po silang parehong mga katangian, pagpapahalaga at layunin sa buhay. Ito po ang itinuturing nating pagkakabagay. Ang natuklasan po ng mga tao pagkatapos nilang makasal ay ito: bawat tao ay mayroong mga positibo at negatibong mga katangian. Ako man din po ay mayroong mga negatibo at positibong mga katangian. At ang aking may bahay ay mayroon din mga negatibo at positibong mga katangian. Kadalasan sa pagsisimula po ng pagsasama, hindi mo kaagad makikita ang mga negatibo ng iyong asawa. Datapwat, pagkalipas po ng ilang taon, malalaman mong kailangan mong pakibagayan ang kaniyang iba't ibang mga negatibong katangian. Kailangan mo itong solusyonan kung ikaw ay isang mananampalataya. Maraming mga hindi mananampalataya ang nagpapasya na nagsasabing, makikipaghiwalay na lamang ako sa kanya, hindi kami magkabagay. Yun po ang kadalasang sinasabi. Narinig ko po ang tungkol sa mag-asawa na nagpunta sa korte upang humingi ng kasulatan ng paghihiwalay. Tinanong sila ng hukom, ilang taon na kayo mag-asawa? Sinabi po nila, 25 taon. Muling nagtanong ang hukom, ilan ang anak ninyo? Sinabi po nila, 14. Muling nagtanong ang hukom, bakit gusto ninyo maghiwalay? At sabay po silang sumagot, dahil hindi kami magkabagay. Sa lagay pala, pagkatapos nilang magsama ng 25 taon at nagkaroon ng 14 na mga anak, hindi pa rin sila magkabagay. Alam ba ninyo, mga mahal naming tagapakinig, na ang ganitong pangyayari ay nagiging pangkaraniwan sa ating panahon ngayon? Sinasabi kasi ng ating kultura na ang hindi magiging magkabagay ay basihan ng paghihiwalay. Mayroong dalawang paraan upang tingnan ito. Ang una ay ang tinatawag nating paningin ng tao. Ayon po sa kasulatan, mayroon lamang iisang dahilan ng paghihiwalay at ito po ay ang kataksilan at hindi ang pagiging magkabagay. Gaya ng nasabi na po natin, ang pag-aasawa ay base sa pagiging eksklusibo at hindi pinahihintulutan ng Diyos na makisama ka sa iba kapag ang pagiging eksklusibong ito ay hindi po nasunod. Ang kontrata o kasunduan ng pag-aasawa ay maaaring mapawalang bisa kung ang pagiging eksklusibo ay hindi nasunod. Ito po ang tanging basihan para po sa paghihiwalay dito po sa banal na kasulatan. Ang pagiging hindi magkabagay ay hindi po basihan ng paghihiwalay. Datapwat sa ating lipunan sa panahon po natin ngayon, tanggap ito bilang basihan. Kung hindi kayo magkabagay sa maraming bagay, maghiwalay kayo at maghanap ng iba na mayroong ibang mga katangian. Pagkatapos lumipas ang paghanga sa bagong relasyong ito, haharapin na ninyo ang inyong mga positibo at negatibong mga katangian. Mga kaibigan, kapag sinuri mo ang konsepto ng pagkakabagay, kailangan mong isama ang salitang pagtanggap. Dahil napakaraming mga bagay sa pag-aasawa na kailangan mong tanggapin sa iyong asawa. Palagi pong nangyayari ito. Maraming mga tao ang hindi nakakaalam nito at marami sa kanila ay mga kababaihan. Iniisip at sinasabi po nilang, pagkatapos ng aming kasal, hihikayatin ko siyang maging kagaya ng lalaking nais kong maging siya. Magbabago rin siya. Mga giliw kong tagapakinig. Kagaya po ng laging inaasahan, pagkatapos nilang makasal, hindi siya magbabago. Tinatawanan ng kasulatan ang mga taong nagsasabing kaya nilang magbago. Gawin nilang halimbawa si Propeta Jeremias. Kagaya rin siya ng iba, marunong siyang magpatawa. Tinatawanan niya ang mga taong nagsasabing magbabago sila. Sinabi niya, kapag nabago na ng leopardo ang kanyang mga batik, kayong mga taong sanay sa paggawa ng kasamaan ay magsisimula ng gumawa ng mabuti. Sinasabi po ng banal na kasulatan na hindi tayo magbabago. Sinasabi nito na maaari tayong baguhin ng Diyos at ito po ang bagong pagkapanganak. Sinasabi ng banal na kasulatan na kapag nasunod mo ang ilang mga kondisyon,
maaari kang baguhin ng Diyos. Maliban dito, hindi tayo magbabago. Hindi mo dapat pakasalan ang isang tao dahil umaasa kang magbabago siya pagkatapos ng inyong kasal. Hindi po ito mangyayari at ang isiping mangyayari ito ay hindi po tama at pagiging isip bata lamang. Kapag tiningnan mo ang isyo sa pagkakabagay, dapat mong sabihin, kailangan kong tanggapin ang mga bagay-bagay tungkol sa aking asawa. Kung ang kanyang IQ ay 140 at ang iyong IQ ay 85 lamang, hindi ito magbabago at maapektuhan ito ang inyong pagkakabagay. Ngayon sa ating pagpapatuloy, hayaan po ninyong magbahagi ako ng ilang perspektibo tungkol po sa pagkakabagay. Habang isinasaalang-alang ninyong mag-asawa ang inyong pagkakabagay bilang mag-asawa, huwag maging negatibo ang inyong pagtuon sa mga dako ng inyong hindi pagkakabagay. Maaring sa mga negatibong katangian lamang kayo nakatuon at hindi po ito mabuti. Kung tanging mga negatibong katangian lamang ang iisipin natin tungkol sa ating mga asawa at ipapaalala natin sa kanila ang kanilang mga negatibong katangian at hindi man lamang natin sila pinupuri sa kanilang mga magagandang katangian, sisirain nito ang inyong pagsasama. Ngunit makakatulong ang pagbigay ng tuon o pansin sa inyong pagkakabagay. Pakinggan po ninyo ang kwentong ito, mga mahal naming tagapakinig. Isang dahilan kung bakit ako nagtapat ng pagmamahal sa aking may bahay ay dahil sa ilang magagandang payo na ibinigay sa akin tungkol po sa pagpili ng mapapangasawa. Ako po ay naging mananampalataya nang ako ay 19 na taong gulang pa lamang. At binigyan ako ng magagandang payo ng taong umakay sa akin sa pananampalataya. Sa edad kong iyon, punong-puno ako ng kapusukan at tinanong ko siya, ano ang gagawin ko sa mga kapusukang ito? Sinabi niya, ang Diyos ay mayroong nakalaang babae para sa iyo. At iyan ang solusyon sa lahat ng mga bagay na iyong nararamdaman. Sinabi ko naman, papaano mo malalaman kapag nakilala mo na ang babaeng ito? Sinabi niya sa akin, kumuha ka ng isang papel at ilista mo sa isang hanay ang lahat ng mga katangiang nais mong makita sa isang babae. Basta isulat mo mga ito, mga katangiang espiritual, intelektual at kagandahan. Isa po sa mga katangiang isinulat ko ay ang pagkakaroon ng hilig sa musika. Marami akong inilistang mga katangian na hinahanap ko sa isang babae. At pagkatapos sinabi niya sa akin, ngayon, sa katabing hanay, ilista mo ang lahat ng mga katangiang hahanapin ng babae sa iyong listahan mula sa isang lalaki. Isulat mo ang mga ito at pagkatapos tanungin mo ang iyong sarili. Ako ba ang uri ng lalaking ito? At kung hindi, alam mo na ang dapat mong gawin habang hinihintay mo ang babaeng para sa iyo. Kaya naman gumawa pa ako ng listahan at isinaulo ko ito. Hindi ko ito kailangang ilabas at tingnan dahil naisaulo ko na ang mga hinahanap kong katangian para sa babaeng aking pakakasalan. At nang makita ko na ang babae sa aking listahan, nais kong magtapat kaagad sa kanya. Ngunit hinintay ko ang pangalawa naming pagkikita upang hindi niya isipin na ako ay mayabang. Ngunit nakita po ninyo, ginawa ko ang listahan at naghintay ako. Alam kong siya na ang babaeng hinihintay ko maging sa una pa lamang naming pagkikita dahil alam ko kung ano ang hinahanap ko. Napakalaga po sa akin ang magkaroon ng asawang mahilig sa musika. At siya ay tumutugtog ng isang orkestra. Nag-aral din siya ng pagtugtog ng violin. Marunong din siyang tumugtog ng iba pang instrumentong pangmusika. Nasa kanyang lahat ang mga katangiang hinahanap ko. Ngayon habang pinag-iisipan mo ang iyong pagkakabagay bilang mag-asawa, heto po ang isang magandang tanong. Tanungin mo ang iyong sarili kung anong mga katangian ng iyong asawa ang nakaakit sa iyo at naging dahilan upang piliin mo siya bilang iyong magiging asawa. Naisip mo na ba ito? Ilang taon na kayong mag-asawa? Maaaring matagal na kayong mag-asawa kaya naman nakalimutan mo na ito. Ano ang mga katangiang hinahanap mo? Ano ang mga katangiang umukit sa iyo, sa iyong asawa, o mga katangiang umakit sa kanya sa iyo sa una ninyong pagkikita? Ilan sa mga katangiang iyon ang nasa iyo pa rin hanggang ngayon? Ano ang mga katangian mong umakit sa iyong asawa? Bakit siya nagpasyang pakasalan ka? Ilan po sa mga katangiang ito ang nananatili pa rin sa iyo?
Pagkatapos bilang isang uri ng pangkasalukuyang pagsusuri sa inyong pagkakabagay, gumawa ka ng listahan ng lahat ng mga katangiang hinahangaan mo ngayon sa iyong asawa at ganun din ang mga katangiang hinahangaan sa iyo ng iyong asawa ngayon. Heto pa ang isang mungkahi. Gumawa ka ng listahan ng lahat ng paraan kung saan kayong mag-asawa ay magkabagay. Sa halip na mag-focus kayo sa hindi ninyo pagkakabagay, bigyan ninyo ng pansin ang inyong pagkakabagay. Binigyan po ako ng aking anak na babae ng isang batong pabigat sa mga papel na may nakasulat po na ganito sa ibabaw nito. Ang sabi, kung hindi ka na kasing lapit sa Diyos ngayon, gaya ng lapit mo sa Kanya noon, sino sa inyong dalawa ang lumayo? Sa palagay mo, lumayo ang Diyos mula sa iyo o ikaw ang lumayo mula sa Diyos? Ngayon mga kaibigan, gamitin ninyo ang prinsipyong ito sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Pagkatapos mong suriin ang inyong pagiging magkabagay, kung hindi ka na malapit sa Kanya ngayon na hindi ka gaya noon, sino sa inyong dalawa ang lumayo? Lumayo ka ba o lumayo siya? Bakit kayo naglapit nung una? Nakalimutan na ba ninyo ito? Sa palagay ko magandang mag-focus kayo sa ganitong paraan. Mga kaibigan, marami na tayong narinig tungkol po sa pisikal na aspeto ng pag-aasawa. Ito po ay isang seryosong problema. Kung ang pisikal na pakikipagrelasyon sa pag-aasawa, ang pakikipagtalik ay kagaya ng nararapat, halos 10% ng relasyon ang binubuo nito. Ngunit kung hindi ito kagaya ng nararapat, ito ang bumubuo ng 70% ng problema. Maraming pag-aasawa ang nagtapos sa hiwalayan dahil sa hindi pagkakabagay sa aspetong pisikal o aspetong sexual. Nais kong magtanong ng dalawang katanungan tungkol po rito. Mga mahal naming tagapakinig, pag-aaralan po natin ang paksang ito ng malaliman pagdating natin sa huling big case. Sa ngayon gusto ko lamang itanong ito. Kung mayroon kayong pisikal na hindi pagkakabagay, ilan kaya sa inyong pisikal na hindi pagkakabagay ang malulutas kung kayo ay nakasentro sa inyong asawa sa halip na sa inyong sarili? Pag-isipan po ninyo ito. Ilan kaya sa inyong pisikal na hindi magkakabagay ang malulutas kung kayo ay nakasentro sa inyong asawa sa halip na sa inyong sarili? Kung tunay ninyong ilalagay sa sentro ang inyong asawa, ilan kayang pisikal na hindi pagkakabagay ang malulutas nito? Totoo, ang pinakamalaking bahagi ng isyu ng pagkakabagay ay hindi dahil sa chemistry ng dalawang tao. Dahil ang pisikal na pakikipagrelasyon o ang aspetong sexual ay ayon sa nararapat. Binubuo nito ang 10% ng relasyon. Siyempre, ang pagiging hindi bagay ay hindi 100%. Dahil sa aspetong sexual, ito ay 10% lamang ng pisikal na pagkakabagay. Ano ang iba pang dako ng hindi pagkakabagay? Naniniwala akong sangkot ang mga mananampalataya ng mag-aasawa. Ang pagpapahalaga ay isa sa pinakamalaking aspeto ng pagkakabagay at hindi pagkakabagay. Ang pagpapahalaga ay ang katangian ng isang bagay na sa pamamagitan nito malalaman natin kung ito ba ay mahalaga o hindi. Kapakipakinabang man o hindi, ito po ang kahulugan ng pagpapahalaga. Maaring hindi po lahat sa atin ay pinag-iisipan ito. Ngunit lahat po tayo ay mayroong pagpapahalaga. Pagkatapos makasal ang dalawang tao, makikita ang kanilang hindi pagkakabagay sa kanilang mga pagpapahalaga. May kinalaman po ang pagpapahalaga kung paano natin ginugugol ang ating relasyon. Nagkaroon ba kayo ng hindi pagkakaunawaan sa aspetong ito? Hayaan po ninyong ilarawan ko ito. Hindi ako nagkaroon ng isang pahina sa loob po ng 10 taon at ang isa sa mga dahilan ay ito. Sa tuwing magkakaroon ako ng araw ng pahinga, ito lagi ang pinakamasamang araw sa buong isang linggo. Ang dahilan ay hindi naman namin mapagpasyahan kung ano ang gusto namin gawin o kung paano namin ito gugugulin. Nagkaroon ka na ba ng problemang ganito kung papaano mo gugugulin ang iyong oras? Ano ang iyong buhay? Ang buhay mo ay tungkol sa mga bagay gaya ng oras. Papaano mo gugugulin ang iyong oras? Para sa anong bagay mo ilalaan ang iyong sarili? Nagkaroon ka na ba ng maraming hindi pagkakaunawaan tungkol dito? Kung papaano mo gugugulin ang iyong oras? Ang tungkol sa pera. Sa ating pong kultura, kinakatawan ng pera ang paraan ng paggugol natin ng oras.
Ipinapakita ng pera kung papaano natin ginugugol ang ating oras. Ang pera ang kumakatawan sa ating paggugol ng ating oras. Kaya kapag gumugugol tayo ng pera, ginugugol natin ang ating panahon at ginugugol natin ang ating buhay. Nagkaroon ka na ba ng maraming hindi pagkakaunawaan dahil sa pera? Kung paano mo dapat gugulin ang iyong pera? Ang isyong ito ay isa po sa pinakamahalagang mga tanong na dapat tinatanong ng mag-asawa. Maraming mga tao ang nagkakabanggaan dahil po rito. Nagkakaroon sila ng mga hindi pagkakaunawaan dahil sa pera. Ngunit sa ugat po nito ay ang tanong kung papaano natin ginugugol ang ating panahon, ang ating pera at ang ating lakas, na ang ibig sabihin tungkol ito sa pagpapahalaga. Ito po ay tungkol sa pagkakabagay o hindi ng iyong mga pagpapahalaga. Tunay nga mga kaibigan na ang pagpapahalaga ay nagbibigay ng mahalagang sangkap sa buhay ng mag-asawa. At dito dumadaloy ang isang maayos na pagkakaunawaan sa loob ng isang tahanan. Subalit gaano pa man, ang pinakamahalaga ay ang paglapit niyong dalawa sa Diyos at sabay ninyong hawakan ang inyong mga pangako noong kayo ay pinagbuklod sa Kanyang harapan. Nawa ang mga araling ito ang nagbigay muli sa atin ng mga mahalagang prinsipyo sa buhay. Kung papaano natin gugulin ang ating mga oras at papaano natin papahalagahan ito. Pansamantala ulit nating puputulin ang ating pag-aaral sa araling ito at itutuloy natin sa susunod. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ito po ang Mini Bible College.